Hello mga kanegosyo, problema mo ba sa iyong tindahan? Bakit hindi ito lumalago at hindi ito lumalaki? Pero ang tagal-tagal mo nang may tindahan. Hindi nga ito nalulugi, pero hindi rin naman ito lumalago. Mga kanegosyo, baka ang mga dahilan nito ay hindi lang natin napapansin o hindi lang natin alam, kaya panoorin mo ang video na ito hanggang dulo at i-share ko sa iyo ang mga nalaman ko sa ating tindahan kung bakit nangyayari ito. Kaya siguraduhin mong tapusin ang video na ito para malaman mo rin ang mga ginawa ko para maiwasan ang mga bagay na ito. Hello mga kanegosyo, magandang tanghali po sa ating lahat. Good afternoon po sa ating mga tendero-tendera sa ating mga tindahan. Ingat po lagi tayo pag tayo ay nasa ating tindahan, and syempre lagi po tayo magdarasal pag tayo po ay magtatrabaho na dito sa ating mga tindahan, mga kanegosyo. Ngayon mga kanegosyo ay alas 2 na po ng hapon at ako na po ang bantay dito sa aming tindahan. Ito po pala yung tindahan namin na pangalawa. Ako po ngayon ang bantay. So yung kapatid ko po ay nag-break na. Siya po yung nagbabantay pag wala ako. Ngayong break time niya, ako naman po ang magbabantay. At siyempre masaya tayo kanegosyo kasi wala tayong ulan. At maganda ang panahon natin ngayon. Yan, napakaganda ng panahon natin ngayon. Kaya masaya tayo kanegosyo at maraming bumabili sa atin. Maraming namili sa atin kanina. Kaya masaya tayo mga kanegosyo kasi yung panahon natin ngayon ay maganda. At nakakalabas na ang mga tao, wala tayong ulan. So blessed tayo. Yan, magpasalamat tayo kasi wala po tayong ulan. Maganda po ang ating panahon kaya nakakalabas po yung ating mga customer at dumadami po yung ating benta. So mga kanegosyo, ako lang po yung bantay ngayon dito sa aming tindahan. Ito po yung pangalawang tindahan namin. Pinag-break ko na po yung kapatid ko. Tapos yan, pwede na po tayong mag-vlog kasi ngayong hapon po ay wala pa naman po tayong customer. Kasi nga po, tanghali pa, tulog pa yung mga tao. So magbablog muna po tayo at i-share ko po sa inyo yung mga dahilan kung bakit po tayo nalulugi nang hindi natin to nalalaman. O mga dahilan kung bakit hindi lumalago ang ating sari-sari store business kahit matagal na tayong may tindahan at hindi natin napapansin kung bakit tayo nalulugi o hindi natin ito alam. So mga kanegosyo, ang una sa ating listahan na mga dahilan ay dapat mahal natin ang ating ginagawa. Yes mga kanegosyo, dapat po mahal natin ang ating mga ginagawa. Dito po sa aking tindahan, lahat po ng ginagawa ko mahal ko. Mahal ko po yung tindahan ko. Gusto ko po ito kaya kahit anong dumating sa aking problema dito sa ating tindahan ay nagagawa po natin ng paraan. Dapat po mahal natin yung tindahan natin. And syempre, unang-una po sa lahat, mahal mo yung ginagawa mo, kung tindahan man ito o kung ano man yung trabaho mo, kung ano man yung meron ka ngayon kanegosyo na negosyo o tindahan man yan, dapat mahal mo. Kasi nga pag mahal mo, gagawin mo ang lahat kahit nahihirapan ka na. Kahit maraming pagsubok ang dumating sa iyo, gagawin mo ang lahat kasi nga mahal mo yung ginagawa mo. Kasi pag hindi natin mahal yung ginagawa natin, o nagtatrabaho lang tayo, tapipilitan lang tayo, o nagtatrabaho lang tayo dahil nakita natin sa mga kaibigan natin na umasenso sila sa kanilang mga trabaho na ginagawa o sa kanilang mga negosyo at ginaya lang natin ito. Pero hindi naman natin ito gusto dahil nakita natin sa kanila na malaki ang kanilang kinikita kaya ginaya natin sila. So kung hindi naman natin to gusto o hindi naman natin to mahal, ay mawawala rin ito sa katagalan or malulugi rin tayo. Kaya mga kanegosyo, napaka-importante sa ating na dapat mahal natin yung ginagawa natin para hindi tayo malugi at kung tayo man ay may mga pagsubok na dumating sa ating negosyo ay ating magagawa ng paraan kahit na nahihirapan ka. Ika nga parang pag-ibig lang yan. Kahit na nasasaktan ka na, ginagawa mo pa rin ang lahat.
binibigay mo pa rin ang lahat kasi ganoon mo kamahal. Ganoon mo kamahal yung nililigawan mo, ganoon mo kamahal yung asawa mo. Oh, ganun po yung ating tindahan. Dapat ganun din po, kahit anong pagsubok yung dumating sa ating tindahan, gagawin po natin yung lahat. Kasi nga po ay siya po yung gusto natin. Kaya gagawin po natin ang lahat kung ano man yung pagsubok na dumating. Ayun po yung mga kanegosyo na una sa ating listahan. Pangalawa sa ating listahan mga kanegosyo, disiplina sa sarili. So mga kanegosyo, dapat alam natin yung disiplina ang ating sarili. Alam natin kung ano yung gagawin natin, kung tama ba ito o mali. Mga kanegosyo, alam natin kung paano magpaikot ng pera o paano pa laguin ang ating tindahan. Kasi mga kanegosyo, pag wala po tayong disiplina sa ating sarili, hindi po lalago ang ating tindahan. Kaya mga kanegosyo, napaka-importante po na meron tayong disiplina sa ating sarili para po natatama po natin ang ating mga ginagawa sa ating sarili man o sa ating negosyo o tindahan para po tayo ay lumago. Mga kanegosyo, kung ngayon mo lang napanood ang video ko o ngayon mo lang ito nakita o hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, Gilbert Peregrin, please click subscribe and notification bell para lagi po tayong updated pag may bago akong video ang i-upload. And syempre panoorin nyo na rin po yung ibang video ko na tiyak na makakatulong sa inyo sa pag-asenso. Pangatlo sa ating listahan mga kanegosyo ay wala po tayong sapat na kaalaman. Opo mga kanegosyo, kailangan po natin na meron tayong kaalaman sa ating mga sari-sari store business o sa ating mga negosyo para po malaman natin kung paano po ito patatakbuhin. Pag nagkaroon po tayo ng problema, paano po natin paiikutin, paano po tayo magtitinda, paano po tayo magbebenta. So mga kanegosyo, dapat meron tayong kaalaman. Mga kanegosyo, lahat naman tayo ay nagsimula sa hindi marunong. Kaya mga kanegosyo, dapat habang tayo ay nagtitinda, ay nag-aaral pa rin po tayo. So ganun po yung ginagawa ko. Habang ako po ay nagtitinda at meron na po akong tindahan, ay nag-aaral pa rin po ako kung paano natin mapapalago ang ating mga negosyo kahit na meron na tayong tindahan. Ito nga po, pangalawang tindahan na ito, kahit meron na tayong mga tindahan, nag-aaral pa rin po tayo para mas matuto pa tayo at mas malaman pa natin ang mga dapat natin gawin sa ating mga tindahan. At mga kanegosyo, manood lang din po kayo ng ating mga video na makakatulong sa atin, yung mga sari-sari store business. Mga kanegosyo, pwede rin naman tayong manood ng mga yung mga ganitong video na nagtuturo kung paano patakbuhin ang ating mga sari-sari store business, kung paano natin ito palalakihin at palalaguin. Pang-apat sa ating listahan mga kanegosyo, huwag po tayong maging komportable. Pag kumikita na po yung ating mga tindahan o okay na po yung takbo ng ating tindahan, ay huwag po tayong maging komportable na hindi na po tayo malulugi. Kasi nga po, pag tayo naging komportable, hindi na po natin ginagawa yung mga ginagawa natin dati na gumigising po tayo ng maaga, nagtatrabaho po tayo ng maayos, hinahayaan na lang po natin ito sa ating mga kasama sa tindahan o sa ating mga tao sa tindahan at sila na po yung gumagawa ng mga ginagawa mo dati, hindi na po ikaw yung gumagawa or wala ka na pong oras sa iyong tindahan or pinababayaan na po natin ito sa kanila, huwag po natin gawin yon kasi nga po ay hindi po lalago ang ating negosyo or malulugi po ito sa katagalan. Kaya mga kanegosyo, huwag po tayo maging komportable na hindi na po tayo malulugi kapag tayo ay kumikita na ng maayos. So mga kanegosyo, ang gawin po natin kung ano yung ginagawa natin dati, kung maaga tayo gumigising, maghapon tayo nagtatrabaho, tayo nag-aasikaso, ganun pa rin yung gawin natin mga kanegosyo kahit kumikita na tayo ng maayos, nang sa ganun mga kanegosyo ay lumago palalo at lumaki ang ating mga negosyo at hindi tayo malulugi. Pang-lima mga kanegosyo, dapat marunong tayo humawak ng ating benta o pera sa ating tindahan. Mga kanegosyo, dapat yung pera natin ay alam natin kung paano natin ito gagamitin, alam natin kung paano ito paikutin. Karamihan sa mga nagdinegosyo or sa ating mga kanegosyo,
ay hindi marunong humawak ng pera. Pag nagkapera sila, ginagastos na nila ito, binibili na ng kanilang mga gusto, pero hindi naman nila ito kailangan. So mga kanegosyo, dapat natin gawin pag may pera o marami tayong kinikita sa ating negosyo, dapat marunong tayong humawak ng pera o marunong tayong magpaikot. So ang dapat natin gawin mga kanegosyo ay mag-ipon po tayo, magtabi po tayo ng pera para kung sa ganun po mga kanegosyo, yung kinikita natin sa ating tindahan ay maipon po natin. At pag tayo po ay may mga gustong bilhin, gusto po natin bilhin, ay meron po tayong makukuha na ipambibili at hindi po tayo kukuha sa ating tindahan. So ganun po dapat kanegosyo, meron po tayong kukuning pera na hindi dapat sa tindahan. Dapat po mag-ipon po tayo. And siyempre po pag kumikita tayo ng maganda sa ating negosyo, ay wag po natin ito ibili na kung ano-ano, at ito po ay ating paikutin para ibili pa po ng iba pong paninda para mas lumaki pa at lumaki ang ating mga negosyo. Ganun po dapat ang gawin natin mga kanegosyo. Isa sa mga dahilan kung bakit nalulugi ang ating tindahan ng hindi mo napapansin, kasi lahat ng pangangailangan, lahat ng gusto mo ay sa tindahan mo kinukuha. Kaya mga kanegosyo, ang gawin mo ay magtabi ka at mag-ipon. Tapos pag meron kang gustong bilhin, ay doon mo kunin sa iyong itinabi. Pang-anim mga kanegosyo na hindi natin napapansin kung bakit nalulugi ang ating mga negosyo or sari-sari store business. Ito yung mga product na nasisira sa ating tindahan or yung na-expire sa ating mga grocery items. Ang halimbawa nito yung mga mga items na meron tayo na nasisira or na-expire na hindi natin agad-agad na nakikita, kaya tayo ay nalulugi. Or yung mga product naman natin na kinakain ng mabait, nakakadagdag din sa ating pagkalugi ng ating mga negosyo. So mga kanegosyo, ang dapat natin gawin kung meron tayong mga product na malapit na ma-expire, so pwede naman natin itong gamitin sa pagluluto, or pwede nating murahan ng benta para mas mabili agad ito kahit hindi pa siya habang hindi pa siya na-expire. So murahan lang po natin habang hindi pa siya na-expire, or pwede po natin gamitin sa pagluluto yung mga product natin na malapit nang masira or malapit nang ma-expire. So yung mga product naman natin na kinakain nating alagang mabait, o hindi naman natin maiiwasan na magkaroon ng mabait sa ating tindahan, kasi nga ang tindahan natin ay mga pagkain. So meron po talaga tayo dito mga mababait. So ang gawin po natin, kung yung po mga naka-display na kinakain nila, pwede po natin yung isabit para maiwasan po na kainin nila. O kaya naman po yung mga naka-display, pwede naman po natin ilagay sa mga lalagyan na may takip para po maiwasan na makain ng mga alaga nating mababait, at nang sa ganun po ay hindi po tayo malugi. Pampito po sa ating listahan mga kanegosyo ay yung laging wala po tayo sa ating tindahan, at yung mga bantay lang po natin ang nandito sa ating tindahan. Maaari po tayong malugi niyan o hindi na po lumago yung ating tindahan, at sa katagalan po ay magsarado po tayo. So ang ginagawa ko dyan mga kanegosyo, dapat po lagi tayong pumupunta sa ating mga tindahan. Hindi lang po hinahayaan natin yung mga tao natin ang tatao sa ating tindahan, kasi nga po pag tao lang po natin ang nasa tindahan natin, hindi naman po nila ginagawa lahat ng ginagawa natin. So kung ano lang po yung gusto nilang gawin sa tindahan natin, pag hindi po natin sila nababantayan, kahit may inutos ka na po sa kanila, ito na yung gagawin mo, ito yung dapat mong gawin, o hindi pa rin nila nagagawa yung mga dapat nilang gawin. Kaya mga kanegosyo, dapat lagi rin po tayo nasa ating mga tindahan o bumibisita tayo sa ating mga tindahan, o chinecheck natin ito para nakikita natin yung mga problema sa ating tindahan, kung may kulang, kung may nasira, o kung may kailangan dagdagan o ayusin sa tindahan natin. Mga kanegosyo, dapat lagi tayong nasa tindahan natin o nasa operation para malaman natin kung ano yung mga kulang o dagdag, at para na sa ganun din mas magtrabaho ng maayos ang ating mga tao kasama, para hindi tayo malugi. At isa po yan sa mga dahilan kung bakit hindi lumalago ang ating negosyo, na hindi natin ito napapansin.
At ang panghuli mga kanegosyo o pangwalo sa ating listahan ay wag po tayong masyadong mabait. Ako po kasi mabait po talaga ako sa aking mga customer. Hindi lang po sa aking mga customer, mabait din po ako sa aking mga kamag-anak. Kasi po ako ay maawain. So lagi po pag may humihingi sa akin, kunting sabi lang, nagpapautang agad ako o kaya naman ay nagbibigay ako. So, kasi dumating din po sa punto na yung tindahan namin malulugi dahil nga po yung pera ng tindahan, pag may humingi sa akin na yung kapamilya ko po, kamag-anak ko, pag may humingi po sa akin ng tulong o kailangan nila ng pambili ng gamot, kahit ako po ay walang pera at ang meron po ay pera ng tindahan, ay naipapahirap ko po sa kanila. So masyado po akong mawawain. So dumating po sa point na malulugi na po tayo. Kaya ayun, naisip-isip ko na hindi pala po dapat masyado tayong maging mabait sa ating mga kamag-anak or customers. Mga customer naman po na mahilig mangutang na hindi nagbabayad, ganon din po yung kanilang mga ginagawa. So lagi lang po sila nagpapawa pag sila ay nasa ating tindahan at nangungutang. So naisip-isip ko po na hindi pala po dapat tayo maging masyadong mabait sa kanila kasi tayo naman po yung mauubusan or malulugi kasi nagagamit natin yung ating pera sa mga bagay-bagay na hindi naman dapat o napapahiram natin sa kanila kasi nga humihiram sila sa atin at naawa naman tayo. So ang gawin natin mga kanegosyo, wag po tayo masyadong mabait kasi aabusuhin po nila tayo. So pag ganoon po ay iwas-iwasan po natin na magpahiram ng lubos-lubos o magbigay sa ating mga kamag-anak o customer man o magpautang. So mga kanegosyo, maging mabait tayo pero wag po yung masyadong mabait kasi aabusuhin po tayo. Mga kanegosyo, ito yung 8 dahilan kung bakit kahit matagal na ang ating tindahan ay hindi pa rin lumalago. Una, dapat mahal mo yung ginagawa mo. Pangalawa, dapat may disiplina sa sarili. Pangatlo, hindi ka marunong humawak ng pera. Pangapat, huwag po tayong maging komportable. At panglima, dapat marunong po tayo magpaikot ng pera. At panganim, yung mga produkto po natin na dapat, yung mga produkto natin na nasisira. At pangpito, dapat lagi po tayong nasa operation. And pangwalo, wag po tayong masyadong mabait sa ating mga customer. And syempre mga kanegosyo, kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong sa iyo, please click subscribe and notification bell para lagi po tayong updated pag may video akong i-upload. And syempre po, pa-share na rin po sa ating mga kaibigan at kapamilya na gustong matuto kung paano po natin malalaman kung bakit hindi po tayo umaasenso kahit po tayo ay matagal ng tindahan. And maraming salamat po sa inyong mga kanegosyo. Sana po ay may natutunan kayo sa aking video na ito. At ingat-ingat po lagi tayo. Sipag at tiyaga lang po, asinso rin po tayo at lagi po tayong magdasal at gagabayan po tayo ng ating Panginoon. And God bless po sa ating mga lahat kanegosyo. Ingat po tayo.